na itong si Bato de la Rosa ay armado na daw po. Ngayon, meron pong clue si Mami Pebbles. Galing to kay Mami Pebbles, hindi po galing sa atin. Galing to kay Mami Pebbles na sinasabi niya na mayroong isang religious group na mayroong armadong grupo. Ngayon, tinutukoy sa comment section na ang armadong grupo na daw po ito ay walang iba kundi ang INC daw po. Kaya tingnan nyo, itong si Senator Rodante Marcoleta, ang gusto niya daw mangyari kay Bato is mag-online voting. Kasi, di umano, hindi to galing sa akin, mga minamahal. Hindi to galing sa akin. Galing ito kay Pebbles Palakera, Pexman, Mamatay Man. Hindi to galing sa akin, mga minamahal. Sinabi ni Pebbles, oo, yung isang napakatigas, napakatapang na vlogger, na si Bato de la Rosa ay di umano tinatago ng INC. May katotohanan kaya ito, mga minamahal? Bago ko ipapakita sa inyo, ito, meron muna ko ipanood na video. Diba? Kung saan itong si Bato de la Rosa ay tinaguriang armado. Ngayon ang tanong ko, manlalaban ba itong si Bato de la Rosa? Manlalaban ba itong si Bato? Kung makita itong si Bato de la Rosa, magpapaputok din ba? Magkakaroon ng putukan? Diba, mga minamahal? Yun yung tanong ko kung manlalaban siya. Eh ngayon, may mga nakapagsabi na malakas daw yung presence ni Bato de la Rosa, malakas yung loob niya kasi yung nasa likod niya daw is armadong religious group, which is di umano yung INC daw. Para sa akin, imposible, wag naman sana, no? Hindi ako naniniwala sa ganong sabi-sabi, pero to see is to believe. Tingnan na lang natin kung manlalabas itong si Bato de la Rosa. Anyway, sige, panoorin natin tong balitang to, mga minamahal. Tuloy ang pagtugis ng mga otoridad kay Senator Bato de la Rosa. Babala ni NBI Director Melvin Ba't parang ang bilis ng niya? Wait lang. Sige, ulitin natin. Tuloy ang pagtugis ng mga otoridad kay Senator Bato de la Rosa. Babala ni NBI Director Melvin Matibag, posibleng armado at mapanganib ang senador. May express report si JC Cosico. Grabe, no? Grabe. May nag-comment dito. That's possible because the syndicate has been around for a long time and Manalos church was captured with weapons. It's like Kibuloy. Sabi ni Chipoy G. May katotohanan kaya na posibleng INC ang nagtatago kay Bato de la Rosa? Talagang may laban si Bato kasi meron siyang mga armas. Kasi sabi dito sa balita, armadong tao na daw itong si Bato. Di umano. Pagkatapos ng barilan yan sa Senado noong May 13, huling nakita si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngayon, ipinaaresto na siya ng Department of Justice matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng temporary restraining order laban sa arrest warrant ng International Criminal Court. Ang National Bureau of Investigation hindi inaalis ang posibilidad na armado si de la Rosa. Lalo't dati siyang PNP chief. Kaya naman, sinabihan na raw ni NBI Director Melvin Matibag ang kanilang mga tauhan na mag-ingat. It's one of the major concern kasi nga galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya i-track or hahanapin. Nag-deploy na ng tracker teams ng NBI para hanapin at arestuhin si De La Rosa. Sa ngayon, wala naman daw record ng Bureau of Immigration na lumabas na bansa si De La Rosa. We by the backtrack namin from the time that he disappeared sa Senado noong early morning of May 14. At the same time, we already ordered yung lahat ng district and regional offices to do their own monitoring po sa kanilang respective areas. Panawagan ng NBI sa senador, voluntary na lang itong sumuko at harapin ang kanyang warrant. Eventually, the law will catch up with you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon. Panawagan ng NBI sa publiko, i-report sa mga otoridad sakaling makita nila si De La Rosa. Pwede raw managot sa batas ang mga tumutulong sa kanya na magtago. May papirong hirit naman si Matibag sa sinabi ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondok na maaari umanong idaan sa kanila ang ICC warrant ni De La Rosa. Pero mali naman po yung lawyer, sasabihin sa kanya i-serve yung warrant at siya magsiserve. Wala pong ganun. Baka kasi ang iniisip ni attorney is let me be the one
Let me Tusag be na the warrant, di ba? Sakaling maglabas naman ng arrest warrant ng ICC laban sa iba pang core perpetrators o kasabwat, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs, handa raw ang NBI na ipatupad yan. Nagbabalita mula sa frontline. Kasi, mga minamahal, to be honest with you all guys, si Bato de la Rosa, dati siyang PNP chief. 'Di ba? So, merong alam si Bato kung saan siya pwedeng magtago, kung saan siya pwedeng tumakas, kung ano yung pwede niyang gawin. Kasi hindi may kakaila na dating naging, 'di ba, Philippine National Police. Naging chief pa mismo si Bato de la Rosa ng buong bansang Pilipinas. So, may mga contact si Bato de la Rosa sa mga militar, sa mga pulis. Oy, bigyan lang kita ng pangmerienda mo, itago mo ko. Oy, may hide and seek kayo dyan, tago nyo ko, bibigyan ko kayo. Si Bato, hindi na natin kailangang questionin. Sa totoo lang, to be honest with you all guys, kayang-kaya ni Bato de la Rosa ang magtago. Pero yung mga susunod katulad ni Bongo, kasi si Bongo kakasuhan ng I think may warrant na yan next week. Hindi, si Jinggoy muna, susunod si Bongo, susunod si Robin, sunod-sunod sila may mga kaso eh. Si Robin, posibleng obstruction of justice, si Bongo sa ICC, si Bato, 'di ba, sa ICC din. Si Bato kayang makapagtago. Pero sabi niya, kung huliin niyo ako dito lang sa bansang Pilipinas. Kasi sabi pa nga ni Bato de la Rosa, hindi niya naman daw makakasama si Digong sa ICC at saka family lang daw ang pwedeng makabisita sa kanya, hindi yung kanya mga friends. So ayaw niya na daw magpahuli. So wala actually mga minamahal ko, kung tatanungin ninyo, mahirap hanapin si Bato de la Rosa dahil dami dyan sa mga senador is tawag dito, what do you call that? Ginaharang, tinatago sa Bato de la Rosa. Kagaya nga ng sabi ni Robin Padilla, di ba? Very obstruction of justice yung ginagawa ni Robin. Sabi niya, binaba niya daw dito sa Makati. Ano pa ba? Iniwan niya daw doon, sumakay daw. Hindi naman tinatanggi ni Robin Padilla. Kasi pag tinanggi niya yan, pwede siyang kasuhan ng obstruction of justice. Ganon. So, sa madaling sabi, hindi natin agad-agad mahuhuli si Bato kasi napakadaming connection niyan. 'Di ba? May ano siya meron siyang tawag dito, merong si Bato de la Rosa, mga minamahal, mga tauhan pa. May nag-comment dito. The INC will sue you, you have no proof. Hindi nga sa akin yun galing, John Serna, yung balita na si Bato de la Rosa ay tinatago ng INC. Galing po yan kay Pebbles Talaquera. Ito, sige na, dahil gusto na ninyo yung topic ko. Sige, ito mga minamahal. Pakita ko lang muna sa inyo. Ito, para transparent ba? Ayoko kasi ng yung kakasuhan daw ako na hindi naman sa akin nang galing. Ito, post yan ni Pebbles Talaquera. Yan nakalagay dyan, confirm. Kaya tahimik si Marcoleta. Although gusto niya pwedeng bumoto through virtual. Kasi di ba ang gusto ni Rodante Marcoleta, mag-virtual na lang si Bato. Like, boboto siya ng impeachment if, di ba, boboto si Bato sa impeachment, hinihingi ni Rodante Marcoleta na kung po pwede, online. Yung pandemic, di ba? Pero hindi sa akin nang galing, uulitin ko na yung INC ang nagtatago kay Bato de la Rosa. Sabi po yan ni Mami Pebbles. May info ako. Legit source. Hindi ko naman sinasabi na sinungaling itong si Mami Pebbles, pero sabi ko sa inyo, madaming spoiler na inireveal si Mami Pebbles, mga minamahal, na nagkatotoo. Kasi may intel si Mami Pebbles. May intel yan si Mami Pebbles. Madaming pulis. Nakakapasok nga yan sa kulungan ni Ramil Madriaga. Gets ninyo mga minamahal? At itong si Mami Pebbles, hinahanap siya ni Chavit Singson. Gusto daw ipategi si Mami Pebbles. Kaya nga ang nangyari mga minamahal, si Mami Pebbles pumunta ng Thailand. 'Di ba? Pumunta ng Thailand si Mami Pebbles kasi balak daw siyang ipategi ni Chavit Singson dahil inireveal ni Mami Pebbles na yung apo at yung anak ni Chavit Singson ay gumagamit daw ng pinagbabawal na, alam nyo na gamot. Ngayon, ito naman, dahil nga recent issue, may intel, itong si Mami Pebbles, hindi galing sa akin, ulitin ko, na ito yung sabi niya. May info ako. Legit source. Nasa INC si Bato sa Central. Sinalakay siya last night using police mobile going to Central. Confirm.
Yan o, nakalagay. Noong first day ng kaguluhan, puro hitman ng INC ang nasa labas. Nagpadala sila ng 60 katao, utos ng 01 ng QC at Manila. Hindi sa akin galing yan, mga minamahal. Galing kay Mami Pebbles. Kahit ako magtatanong, totoo ba to? Kasi very dangerous, very alarming ng isang religious group. 'Di ba? Sabi nga dito ni Corazon Chanel, I believe Pebbles, everything you say is true. O ako hindi ko sinabi 'di ba na totoo or hindi, pero may nagpapatunay dito na ang sinasabi ni Mami Pebbles, yung lumalabas sa kanyang bibig ay nagkakatotoo. Totoo. 'Di ba? O may nag-comment dito, sabi ni Remy Jordan, cult ex-cult. Yung kay Kibuloy, hindi na kailangan tanungin kasi meron talagang nakuwang mga barel. 'Di ba? Kay Kibuloy, meron siyang mga isinurendered na mga barel. Hindi na natin kailangang questionin. 'Di ba? Pero yung kay Mami Pebbles, yung tungkol sa INC, sa tingin ko para sa akin malabo pero may posibilidad. Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng tanggalin na wala silang kinalaman pero hindi din natin pwedeng pagbintangan sila. Kasi ang sinasabi ni Mami Pebbles dito, tingnan ninyo, nasa INC si Bato sa Central. So, hindi ko alam kung sino yung pinaka-source niya doon. Kasi, bakit hindi nila puntahan sa Central ngayon? May source na ba't hindi nila puntahan sa Central? Kung ako yung yung NBI, bakit hindi nila puntahan sa Central? Siyempre, matatakot sila kasi may balitang armado na nga. Si Bato de la Rosa. Gets ninyo? O, kailangan ko pa bang iulit yung balita sa inyo? Si Bato is armado na. 'Di ba? Sabi ni Red Canota, criminal partner INC. Totoo ba? Ako nanggigilabot ako. 'Di ba? Sa balitang 'yan kung ang religious group na naniniwala, 'di ba, sa Diyos, tapos malalaman natin na meron pala silang mga gunman, hitman. Ako hindi ako naniniwala sa ganon. Hindi ko nilalahat yung INC na ganon. Pero, kasi, iba na to pag nag-harbor na sila ng isang kriminal. Maybe, walang kinalaman yung pinakaulo, baka maybe yung mga nasa a little bit part lang ng group na yun ng mga kaibigan ni Bato. Posibleng ganon, pero sa madaling sabi, hindi sa akin galing yung balita, pero nagugulat ako. Mga minamahal na alam ni Mami Pebbles na nasa INC si Bato. Kung sa bagay, di ba hindi ako nagtataka na dito kung sakali mang itago. Kasi yung INC, sa totoo lang, suportado itong si VP Sara Duterte na wag siyang i-impeach, 'di ba? Wag i-impeach si VP Sara. Kasi nga 'di ba may mga rally na nandoon yung INC. Gets niyo mga minamahal? Pero wala akong sinasabi na galing sa akin yung balita kasi galing to kay Mami Pebbles. May info ko, legit source, nasa INC si Bato, nasa Central, sinakay siya last night using police mobile going to Central. Confirm, nung first day ng kaguluhan, puro hitman. OMG, puro daw po hitman. Nagugulat ako, puro daw po hitman ng INC ang nasa labas. Nagpadala sila ng 60 katao. May nakakita daw, sabi ni mapangasar ako, I saw Bato at INC yesterday. Totoo ba yun? Picturean ko nga mga minamahal, picturean ko. May nakakita kay Bato. Dito daw, sabi dito, I saw Bato at INC yesterday. NQC and Manila. Diba? Ako hindi sa akin galing yan, mga minamahal. Galing to kay mapangasar ako. I think the PNP and the NBI, kailangan should investigate the whereabouts kung nasaan si Bato. Hindi yung dahil malaking natatakot, walang ganon. Parang ang cruel naman kung ganon, kung sakaling dahil lang sa malaking religion to, hindi na nila uhulihin si Bato. Walang ganon, 'di ba mga minamahal? Hindi dapat umabot sa puntong ganon. Pero alam ninyo, nung nabalitaan ko to, meron ako sa inyo ipapakita. Nang nabalitaan ko to, natutulong daw po si General Torre sa paghahanap kay Bato de la Rosa. Bigla akong nabuhayan ng loob. Mga minamahal, nung si General Torre ang nagsabi na mismo na willing siyang tumulong sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Willing daw si mga minamahal, si General Torre sa paghanap dito kay Bato, which is sabi ko, goods! Alam niyo ba kung bakit goods?
Si Digo nga, napabalik niya doon sa ICC, napakulong niya. Si Kibuloy, di ba, hinukay ni General Torre. Ngayon, si Bato pa kaya? Kung si Bato de la Rosa, kung si General Torre lamang ang nasa PNP chief ngayon, hindi ba alam niya ang PNP? Sa totoo lang, hindi ba alam niya? Kaya nga lang, dahil nga under Disaya ng DILG, ang NAPOLCOM, nagiging under Disaya si Chief General Nartates, 'di ba? Nagiging pangit ng imahe ng PNP ngayon dahil kay Nartates, dahil sa kanyang amo na si John Vic Remulla. Ngayon, dahil nga nanlalaban, paano ko ba isasabihin to? Kasi 'di ba, kanina sabi ko sa inyo sa balita, si Bato de la Rosa is armado. Alam niyo, 'di ba? Pinakita ko na yung picture na si Bato de la Rosa ay armado daw po. Nagbabanta na, nagbibigay na ng clue ang NBI na si Bato de la Rosa ay armado. So ngayon, dahil armado, nakakatakot to. Kailangan mayroong mga malalaki, may mga taong sobrang tapang na uusig at uhuli kay Bato de la Rosa.